Marahil ay magtataka ka sa aking sasabihin ngayon. Ngunit ang katotohanan ay payak. Ang dahilan kung bakit wala ka pa ring salapi na iyong ninanais ay walang kinalaman sa ekonomiya, sa iyong amo, sa pamahalaan, o sa iyong pinag-aralan. Sa katotohanan, ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nagtatago, tahimik na kumikilos, araw-araw, nang hindi mo namamalayan, at sinisira ang iyong pananalapi. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na halos walang nakakaintindi ng tunay, ngunit kumokontrol sa iyong buong buhay, ang iyong pananaw. Alam mo ba yaong palaging pakiramdam ng pagtatrabaho, at walang natitirang salapi sa pagtatapos ng buwan? O yaong takot na pumipigil sa tuwing naiisip mong mag-invest, magpalit ng trabaho, o magsimula ng negosyo? At ang pinakamasama, yaong tinig sa loob na laging nagsasabi, hindi ito para sa'yo, hindi ka magkakaroon ng tunay na salapi. Alam ko ang tinig na yan, sumigaw na yan sa aking ulo sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagtatangkang lutasin ang problema ng hindi pagkakaroon ng salapi sa pamamagitan ng pagtingin sa mga maling lugar. Naniniwala sila na ang may kasalanan ay ang trabahong hindi sapat ang sweldo, ang hindi makatarungang pamahalaan, ang kakulangan ng mga oportunidad, at ang ilan ay iniisip pa na isinilang sila na mayroong isang uri ng sumpa sa pananalapi. Ngunit ang katotohanan ay ang tunay na problema ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob. Palaging isang usapin ng pananaw. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay nahulog sa patibong na ito. Sinubukan ko ang lahat, kumuha ako ng 2, 3 trabaho, tinanggap ko ang mga oras na dagdag, nagsakripisyo ako sa pagtatrabaho sa mga katapusan ng linggo, mga pista opisyal, lahat ng ito sa pag-akalang lilitaw na sa wakas ang salapi. Ngunit kahit gaano ko pa pagsikapan, ang mga resulta ay palaging pareho. Ang mga bayarin ay patuloy na nag-ipon, ang salapi ay hindi kailanman sapat, at ang pagkabigo ay tumindi lamang. Doon ko napansin ang isang bagay, habang patuloy kong sinusubukang baguhin lamang ang mga resulta, nang hindi binabago ang sanhi, walang magbabago ng tunay. At alam mo ba kung ano ang sanhi? Ang aking pananaw. Yaong hindi nakikitang mental na programa na nagpapanatili sa akin na nakakulong sa isang huwaran sa pananalapi ng kakulangan. Isang uri ng otomatikong piloto na nagpapasya para sa akin kung magkano ang maaari kong kitain, gastusin, at maging kung magkano ang dapat kong itabi. Ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong naiisip. Ilang beses mo nang nasabi ang mga pangungusap na tulad ng, hindi namumunga ng salapi ang puno, upang kumita ng salapi ay kailangang maghirap, o, ang mayaman ay nagiging mayaman lamang dahil pinagsasamantalahan nila ang iba. Ang mga pangungusap na ito ay tila hindi nakakasama, ngunit ang mga ito ay tulad ng mga binhi ng kakulangan na nakatanim sa loob ng ating isipan. At ang pinakamasama sa lahat ay, kahit nabigyan ka ng buhay ng isang pagkakataon na kumita ng higit, kung hindi magbabago ang iyong pananaw sa pananalapi, sinasabotahe mo ang lahat. Tumanggap ka ng pagtaas sa sweldo, at biglang lilitaw ang mga bagong gastos. Tumanggap ka ng hindi inaasahang salapi, at malapit nang lumitaw ang isang problema sa sasakyan, isang bayarin sa emerhensya, isang utang na hindi mo na maalala. Hindi ito pagkakataon, ito ay mental na programa. Mayroong isang panahon, bago ako magsimulang magturo tungkol dito, na nagtatrabaho ako bilang bombero sa Toronto. Mayroon akong isang nakatakdang sweldo, walang gaanong inaasahan na paglago. At gayunpaman, nakikita ko ang mga katrabaho na kumikita ng pareho sa akin, na nagagawang magtipid, mag-invest, samantalang halos hindi ko kayang bayaran ang upa. Alam mo ba kung bakit? Dahil iba ang kanilang pananaw. Naniniwala sila na karapat-dapat silang umunlad, hindi ako. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na pagkaunawa na mayroon ako sa buhay. Ang tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo. Na ang kwento na ikinukwento ko sa aking sarili, tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa hindi pagkakaroon ng swerte, ay isang dahilan lamang upang hindi harapin ang katotohanan. Sinasabotahe ng aking hindi malay ang bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa kasaganaan. At alam ko na maaaring mahirap tanggapin ito. Marahil ay pinakikinggan mo ako ngayon at iniisip, Bob, hindi mo naintindihan, iba ang aking sitwasyon, mayroon akong mga anak, mayroon akong mga utang, tumaas ang halaga ng pamumuhay. Ngunit naiintindihan ko. Naranasan ko na yan. Alam ko ang bigat ng paggising ng madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa para sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng isang bayarin sa kuryente o pagbili ng pagkain. Ngunit alam ko rin na mayroong isang labasan. At nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan.
Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay itigil ang pagtingin sa labas at magsimulang tumingin sa loob. Pagmasdan ang iyong mga otomatikong pag-iisip tungkol sa salapi. Itala ang mga paniniwala na dala mo mula pa noong pagkabata. Tanungin ang iyong sarili, saan nanggaling ang ideyang ito na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng salapi? Dahil maniwala ka, karapat-dapat ka. Tayong lahat ay karapat-dapat. Mayroong mga pag-aaral sa sikolohiya ng pag-ugali na nagpapakita na ang mga batang nalantad sa mga negatibong pangungusap tungkol sa salapi sa mga unang taon ng buhay ay may mas malaking posibilidad na harapin ang mga kahirapan sa pananalapi sa yugto ng pagiging adulto. Ito ay tulad ng ang utak ay naprograma upang palaging mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan upang makawala dito ay sa pamamagitan ng muling pagprograma. Walang ibang labasan. Kung patuloy mong susubukan lamang na magtrabaho ng higit pa, magsikap ng higit pa, nang hindi binabago ang iyong pananaw, patuloy kang ikot ng paikot. Iyan ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Lumipat ako mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, sa pag-aakalang ang problema ay ang sweldo, at hindi ito kailanman iyon. Sa tuwing tumataas ang salapi, tumataas din ang problema. Ito ay tulad ng mayroong isang hindi nakikitang bubong sa aking ulo, at sa tuwing susubukan kong lampasan ito, may mangyayari upang hilahin ako pabalik. Kaya, ang unang hakbang ay kilalanin, ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis, ito ay ang pananaw. Ang pangalawang hakbang ay magpasya, handa ka bang magbago? Handa ka bang questionin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa salapi? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ang desisyon ay tunay na ginawa. At bago mo isipin na ito ay murang usapan na pang-motivational, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang sinasabi ko sa iyo dito ay ang naglabas sa akin mula sa pagkabangkarote, mula sa mga utang, mula sa paghihirap. At naglagay sa akin sa isang landas ng kasaganaan na tumatagal hanggang ngayon. At maaari nitong gawin ang pareho para sa iyo kung papayagan mo. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na alam mo kung ano ang kailangan mong gawin upang kumita ng higit pang salapi, hindi mo ito ginagawa? Bakit ka nag-aatubili na tanggapin ang alok na iyon ng mas magandang trabaho? Bakit mo ipinagpapaliban ang pagsisimula ng proyekto na maaaring magpabago sa iyong buhay? O ang pinakamasama, bakit ka, sa tuwing tumatanggap ka ng ekstrang salapi, gumagawa ng paraan upang gastusin ang lahat na parang susunugin ang salapi sa iyong bulsa? Hindi ito kakulangan ng katalinuhan, ni kakayahan, lalong hindi katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita sa iyong mga mata, ngunit lubhang makapangyarihan, ang mga emosyon at paniniwala na nakaugat sa iyong hindi malay tungkol sa salapi. Inabot ako ng mga taon upang maunawaan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na inuulit ang mga huwaran na nagpapanatili sa akin na bangkarote. Kapag ako ay kumikita ng kaunti pa, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi komportable, na parang hindi iyon para sa akin. Ito ay tulad ng mayroong isang emosyonal na bara na pumipilit sa akin na bumalik sa parehong antas tulad ng dati. At alam mo ba ang pinakakakaiba? Mayroong isang teknikal na pangalan para dito. Tinatawag ng mga psikologo na termostato sa pananalapi. Isang konsepto na napatunayan sa mga pag-aaral ng neurosiyensya na nagpapakita na, katulad ng termostato ng iyong bahay na nagpapanatili ng temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, pinananatili ng iyong isipan ang iyong buhay pananalapi sa loob ng isang huwaran na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng higit pa kaysa sa huwaran na iyon, ang iyong hindi malay ay lilikha ng mga sitwasyon upang hilahin ka pabalik. Ilang beses ka nang nakakita ng isang tao na nanalo sa loterya at ilang taon pagkatapos ay mas masahol pa kaysa sa dati. Nangyari ito kay Michael Carroll sa Reino Unido. Nanalo siya ng katumbas na 10 milyong piso sa loterya at sa loob ng mas mababa sa 5 taon, nawala ang lahat. Mga party, mga impulsive na pagbili, ganap na iresponsableng mga desisyon sa pananalapi, dahil ang kanyang pananaw, ang mental na termostato, ay naprograma para sa kahirapan. At pakinggan mo, dumaan din ako sa yan, ngunit sa ibang paraan. Nang magsimula akong magbigay ng mga lektura at ang aking mga unang tseke na mas mataas ay nagsimulang dumating, hindi ko mapigilan ang salapi. Nakakita ako ng dahilan upang gastusin ang lahat. Mayroong isang pagkakataon na tumanggap ako ng isang bayad na sa panahon na yon ay tila napakalaki sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Bumili ako ng isang ginamit na kotse na hindi ko kailangan,
upang makaramdam ng mabuti sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa parehong paghihirap tulad ng dati. Sa sandaling iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking hindi malay, "Wey Bob, bumalik ka sa iyong karaniwang antas, hindi ka pa handa para sa higit pa." At marahil ay dumaranas ka rin dito. Maaaring sa tuwing lilitaw ang isang oportunidad na kumita ng higit pa, magsimula kang makaramdam ng isang kakaibang takot, isang pagkabalisa, isang pakiramdam na magkakamali ang lahat, at sa huli ay sinasabotahe mo ang lahat. Ang pagbara na ito ay emosyonal. Nakatuon ito sa mga karanasan na mayroon ka sa salapi mula pa noong pagkabata. Marahil ay lumaki ka na naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bayarin. O narinig ang mga pangungusap na tulad ng, "Marumi ang salapi, hindi maganda ang mga mayayamang tao, kung nais mo ang salapi, kailangan mong magdusa ng labis." Ang bawat isa sa mga pangungusap na ito ay tulad ng isang ladrilyo na nagtatayo ng isang pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa iyo na sumulong. At narito ang isang kawili-wiling datos, natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge, na hanggang sa edad na 7 taong gulang ang karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na. Nangangahulugan ito na, ngayon, sinusubukan mong harapin ang salapi gamit ang mga konsepto na nilikha ng isang bata na 7 taong gulang. Kaya, walang saysay ang magbasa lamang ng mga aklat sa pananalapi, manood ng mga video na pang-motivational, o gumawa ng mga kalkulasyon at mga spreadsheet. Habang hindi nagbabago ang iyong emosyonal na pananaw, maaaring lumitaw ang salapi, ngunit tatagas ito sa iyong mga kamay na parang buhangin. Kaya makinig ka sa akin, ang unang hakbang ay magkaroon ng kamalayan sa mga emosyon na iyon. Sa tuwing maiisip mo ang salapi at makaramdam ng takot, pagkabalisa, o maging galit, huminto, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, saan nanggaling ito? Ito ba ay tunay na totoo? O ito ay isang pagmuni-muni lamang ng isang lumang pananaw na natutunan ko nang hindi ko namamalayan? Gumugol ako ng mga taon na sinasabotahe ang aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito ng direkta. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong pahayag, inuulit sa aking sarili araw-araw na dumadaloy ang salapi sa akin ng madali, nakarapat-dapat ako sa kasaganaan, at nakaya kong pamahalaan ang malalaking halaga ng may karunungan at balanse. At hindi iyon madali sa simula, lumaban ang aking hindi malay, ngunit sa pamamagitan ng pag-uulit at emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At iyon mismo ang kailangan mong simulan na gawin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil habang patuloy mong pinapakain ang takot, patuloy na tatakas ang salapi sa iyo. Ang pinakamalaking pagliko sa aking buhay pananalapi ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay ang muling pagprograma ng aking pananaw. Kahit gaano ko pasubukan, habang hindi ko binabago ang imahe na mayroon ako tungkol sa aking sarili patungkol sa salapi, ang lahat ay nananatiling pareho. Kaya, ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na ganap na nagpabago sa takbo ng aking kwento. Ang kapangyarihan ng may malay na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong mental na programa. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay lubos na lubog sa mga utang, walang pananaw, at may pagpapahalaga sa sarili na nasa sahig. Sa sandaling iyon ko nakilala ang isang payak, ngunit lubhang makapangyarihang konsepto, lumikha ng isang bagong nangingibabaw na ideya sa isipan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-uulit. At kapag sinabi ko ang pag-uulit, hindi ito isang bagay na walang gana, walang emosyon. Ito ay isang buhay na pag-uulit, may damdamin, may layunin, na parang ang bawat salita ay may kapangyarihang baguhin ang aking realidad, dahil sa katunayan, mayroon nga. Kaya, sinimulan ko ang isang proseso na maaaring mukhang kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ng 100 beses ang parehong positibong pahayag, palaging sa kasalukuyan, palaging na parang iyon ay isang ganap na realidad. Ang una na pinili ko ay, ako ay lubos na masaya at nagpapasalamat ngayon na ang salapi ay dumadaloy sa akin sa dumaraming halaga, mula sa maraming pinagmumulan, sa patuloy na paraan. 100 beses sa isang araw. Araw-araw. Nang hindi nabibigo. Nang walang dahilan. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga unang araw? Sumisigaw ang aking isipan na yon ay katawa-tawa. Naririnig ko ang isang tinig sa loob na nagsasabi, "Bob, nagsasayang ka ng oras. Hindi ito gagana. Tignan mo ang balance ng iyong account, tingnan mo ang mga bayarin na atrasado sa iyong mesa." Ngunit nagpatuloy ako. Dahil alam ko na yon ang tanging paraan upang masira ang lumang programa.
At iyon mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang pahayag na kumakatawan sa kung ano ang tunay mong gustong maranasan. Isulat palagi sa kasalukuyan na parang nangyayari na. At ulitin, at ulitin, hanggang sa magsimulang tanggapin ng iyong isipan ang bagong ideya na iyon bilang totoo. Marahil ay iniisip mo, ngunit Bob, pagsusulat lamang ito ng mga pangungusap, paano nito mababago ang aking realidad? At sasagutin kita ng isang datos na hindi alam ng maraming tao. Ipinakikita ng mga pag-aaral ng Unibersidad ng London na ang utak ng tao ay nangangailangan ng hindi bababa sa 66 na araw ng tuloy-tuloy na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong koneksyon sa neural na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang gawi. Ito ay pisyolohiya. Hindi ito mahika, ito ay agham. Nakita ko itong nangyayari sa aking sariling buhay, at sa aking mga mag-aaral din mga tao na hindi kayang magtabi ng kahit isang sentimo na nabubuhay na labis ang kanilang mga credit card. At pagkatapos nilang gamitin ang pamamaraang ito ng seryoso, nagsimulang makaakit ng mga bagong oportunidad, magkaroon ng kalinawan sa kanilang mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga, baguhin ang kanilang sariling pag-ugali patungkol sa salapi. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin na desperado. Siya ay lubog sa utang, nasira ang kanyang pangalan, walang pananaw. Nagsimulang isulat ang parehong pahayag na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tinawagan niya ako na sinasabing tila lumalala ang lahat. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy, na magtiwala sa proseso. Pagkaraan ng 2 buwan, nakakuha siya ng isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling nakipag-ayos sa kanyang mga utang, at nagsimulang magtipid sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi ito pagkakataon, ito ay muling pagprograma ng isipan sa pagkilos. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng direkta sa iyo. Ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lamang sa tila mahirap? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay pananalapi? Kung gayon, harapin ito bilang isang hindi maipagpapaliban na pangako sa iyong sarili. At kung gusto mong seryosohin ito, narito ang aking personal na hamon sa iyo. Sa loob ng susunod na 30 araw, pumili ng isang solong positibong pahayag tungkol sa salapi at isulat ito ng 100 beses sa isang araw. 100 beses. Nang walang dahilan. Nang hindi lumiliban ng mga araw. Nang hindi ginagawa ng kalahati lamang. Kung gagawin mo ito, nang may emosyon, nang may focus, nang may layunin, garantisado ko na sa lalong madaling panahon ay magsisimula kang makapansin ng mga banayad na pagbabago, at pagkatapos, malalaking pagbabago. Dahil palaging tumutugon ang buhay sa kung ano ang nakatatak ng mas matindi sa iyong hindi malay. Sa puntong ito, marahil ay nagtatanong ka pa rin kung ang lahat ng ito ay talagang gumagana para sa anumang bahagi ng buhay. O ito ay isang magandang teorya lamang na inilapat sa isang partikular na kaso tulad ng paggising ng mas maaga o kumita ng kaunti pang salapi. Kung gayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa naiisip. Ang proseso ng pagbabago ng pananaw ay gumagana para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, ang iyong kalusugan, ang iyong mga relasyon, o ang iyong karera, ang pamamaraan ay pareho. Ang nagbabago lamang ay ang huling layunin na gusto mong makamit. At alam mo ba kung paano ko natuklasan ito? Ito ay nang magpasya akong subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, ang isa sa aking pinakamalaking kahirapan ay ang magkaroon ng disiplina sa oras ng paggising. Maaaring mukhang isang maliit na bagay, ngunit sa katunayan, nakakaapekto ito sa aking buong pagiging produktibo, sa aking mga pangako, sa aking mga pagpupulong, at dahil dito, sa aking mga kita. Palagi kong itinatakda ang alarm clock, at, nang hindi nag-isip ng 2 beses, pinipindot ko ang snooze button. Umulit ito araw-araw. At, kahit na alam ko ang kahalagahan ng paggising ng maaga upang magkaroon ng mas produktibong araw, lubos akong pinangibabawan ng lumang gawi. Kaya, ginamit ko ang parehong teknika na ginamit ko upang baguhin ang aking pananaw sa pananalapi. Pumili ako ng isang napaka-espesipikong pahayag, sa kasalukuyang panahon, na parang iyon ay ang aking realidad. Ang pangungusap na isinulat ko ng 100 beses sa isang araw ay, ako ay lubos na masaya at nagpapasalamat ngayon na, sa sandaling ako ay magising, bumabangon ako kaagad sa kama at sinisimulan ko ang aking araw ng may enerhiya. Sa mga unang araw, pinagtawanan ako ng aking intelekto. Naisip ko, Bob, anong kahangalan? Ikaw ay higit sa 40 taong gulang na at nagsusulat ka pa ng pangungusap ng isang bata. Ngunit nagpatuloy ako. Nagpumilit ako.
Tinapos ko ito. At ang resulta? Sa loob ng ilang linggo, nawala ang lumanggawi na pindutin ang snooze button. Ito ay otomatiko. Iminumulat ko ang aking mga mata at bumabangon. Nang walang negosasyon. Nang walang usapan sa loob. Ang malaking aral sa likod nito ay na ang pananaw, kahit na ano paman, ay umiiral lamang dahil pinapakain ito sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-uulit at emosyon. At ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya, ay ang magtanim ng isang bagong ideya ng may higit na kasidhiyan at pagkakapare-pareho. At ito ay naangkop din sa iyo. Kung ngayon ang iyong hamon ay hindi ang paggising ng maaga, ngunit ang magkaroon ng lakas ng loob na tumawag sa isang benta, makipag-ayos ng pagtaas, simulan ang isang proyekto na patuloy mong ipinagpapaliban, ang ugat ng problema ay pareho. Isang lumang pananaw, hindi na napapanahon na kumokontrol sa iyo. At marahil ay nagtatanong ka, ngunit Bob, bakit ako nakakaramdam ng labis na pagtutol na magbago, kahit na alam ko kung ano ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay payak, kinasusuklaman ng iyong hindi malay ang mga pagbabago. Ito ay idinisenyo upang panatilihin ka sa iyong comfort zone, kahit na ang zone na yon ay isang lugar ng kakulangan, takot, at pagkabigo. Mayroong mga pag-aaral sa larangan ng neurosiyensya ng pag-ugali na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago ng may parehong antas ng stress na haharapin nito sa harap ng isang tunay na pisikal na banta. Kaya, nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pag-aalinlangan, kahit na palpitations kapag naiisip mong gumawa ng isang bagay sa labas ng iyong karaniwang gawain. Ngunit narito ang sikreto, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, ng may emosyon, ng may kalinawan, ng may katatagan, muling isasaayos ng iyong utak ang iyong huwaran ng pag-ugali. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya. At alam ko na marahil ay umaasa ka sa isang kahanga-hangang solusyon, isang bagay na madalian, na parang isang magic wand. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na desisyon araw-araw, na naipon ng may pagkakapare-pareho. Kaya, ngayon tatanungin kita, ilang beses mo pang hahayaan na kontrolin ka ng lumang pananaw? Ilang taon ng buhay ang ibibigay mo pa sa programang ito na nagpapanatili lamang sa iyo na nakakulong? Ano man ang resulta na gusto mong baguhin, ang daan ay pareho. Magsimula ngayon. Piliin ang bagong ideya na gusto mong itatak sa iyong isipan. Isulat, damhin, ulitin, hanggang sa maging mas malakas ito kaysa sa lumang kwento na ikinukwento mo sa iyong sarili. At para lamang tapusin, sinasabi nila na ang nagdedesisyon na baguhin ang isang pananaw ngayon, ay madalas na tumitingin sa likod ilang buwan pagkatapos, at nagtatanong, bakit hindi ko sinimulan ito noon pa? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pa ring salapi na iyong ninanais, ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob mo, at may pangalan, pananaw. Habang hindi mo binabago ang panloob na programang ito, ang mga resulta ay patuloy na magiging pareho. Kahit gaano ka pa lumaban, magsikap, o sumubok ng mga bagong estratehiya. Ngayon na alam mo na ito, nagiging malinaw na mayroon kang kapangyarihang kontrolin at lumikha ng isang bagong realidad sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na tila payak, ngunit may malaking epekto sa mahabang panahon. At kung gusto mong patuloy na umakyat ng isa pang baitang sa iyong ebolusyon ng karunungan, upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon, alam mo na, ang susunod na video ay naroroon sa screen. Handa nang dalhin ka ng mas malayo pa. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon, at inaasahan ko na makita ka sa susunod na video.